kwento ng Birhen ng Guadalupe ay isang love story. Love story ng ina sa kanyang mga anak. Ang kaganapang ito ay nangyari halos 500 taon na ang nakalilipas. Ngunit patuloy itong nakakaakit at nakakaantig sa puso ng milyong-milyong tao. Sapagkat ang ating mahal na Birhen ay hindi lamang nag-iwan ng kanyang milagrosong imahe, ngunit nag-iwan din siya ng isang magandang mensahe para sa ating lahat. Upang mas maintindihan at mas mapahalagahan natin ang kagandahan ng mensahe ng Birhen ng Guadalupe, hayaan ninyong bigyan ko kayo ng kaunting background. Ang kaganapang ito ay nangyari sa Mexico noong 1531, 12 taon lamang matapos itong sakupin ng mga Espanyol. Isang maunlad na bansa ang dinatna ng mga Espanyol, ang Aztec Empire. Ito ay pinamumunuan ng isang malupit na pinuno na nagngangalang Montezuma II. Advanced ang kanilang sibilisasyon, ngunit ang kanilang mga kaugaliang panrelihiyon ay napaka-barbarik, napakasama. Naniniwala sila na ang sanglibutan ay mapapanatili lamang sa pamamagitan ng pag-alay ng tao sa kanilang mga Diyos. Napakarami nilang Diyos, ang araw, ang buwan, mga tala sa langit, dagat, apoy, at marami pang iba. Ang pagsasakripisyo ng tao para sa Diyos ay ginagawa nila sa mga templo na bato na tinatawag nating pyramid. Sa tuktok ng pyramid ay isang altar kung saan ihihiga yung biktima, hahawakan ng mahigpit ang kanilang mga paa at kamay, at pagkatapos ay hihiwain ang kanilang dibdib habang sila ay buhay. Tapos, hahablutin ng pari ang puso ng biktima. Itataas ito habang tumitibok pa at iaalay sa kanilang Diyos. Naniniwala sila na ito ang paraan upang huminahon ang galit ng mga Diyos para hindi na sila bigyan ng mga sakuna at kalamidad at bilang pagbabayad na rin sa kanilang mga sala. At pagkatapos nilang kunin ang puso ng tao, iipunin nila ang dugo nito at papadaluyin sa dingding ng mga piramid. At pagkatapos ay kakainin nila ang laman. Sinubukan ng mga misyonero na galing Espanya na i-convert ang mga Aztecs sa pananampalatayang Katoliko. Ngunit nahirapan sila. Kakaunti lamang kasi ang misyonerong ipinadala ng Espanya, samantalang higit 10 milyon ang mga Aztec Indians. So ito ang background ng ating kwento. Ang pagpapakita ni Maria sa Mexico ay nagsimula madaling araw ng December 9, 1531. Si Juan Diego, isang mahirap at mapagkumbabang Aztec Indian, ay naglalakad papunta sa simbahan. Siya ay isa sa iilan lamang na nag-convert sa pananampalatayang Katoliko. Habang papalapit siya sa Tepeyac Hill o Burol ng Tepeyac, nakarinig siya ng napakagandang awit. Musika na parabang isang koro ng mga ibon. Pagkatapos, narinig niya ang isang napakalambing na boses ng babae na tumatawag sa kanya mula sa tuktok ng burol. Juanito, Juan Chiquito. Kaakit-akit ang boses, kaya dali-dali siyang umakyat ng burol ng Tepeyac. At doon, nakita niya ang isang napakagandang dilag na napapalibutan ng nakasisilaw na liwanag. Liwanag na kasing ningning ng araw. At lahat ng nasa paligid niya ay kumikislap tulad ng mga hiyas. At sinabi ng dilag, "Anak, alamin at unawain mong mabuti, ikaw na pinakamapagkumbaba kong anak. Ako ang pinakawalang hanggang Birheng Maria, ina
ng tunay na Diyos, kung kanino ang lahat ay nabubuhay, ang lumikha ng lahat ng mga bagay, ang Panginoon ng langit at lupa. Nais kong magtayo ng isang simbahan dito, kung saan maaari kong ipakita at ihandog ang aking pagmamahal, habag, tulong at proteksyon. Ako ang iyong maawain na ina, ina ng sanlibutan, ina ng lahat ng nagmamahal sa akin, dumudulog sa akin at naniniwala sa akin. Sa lugar na ito, pakikinggan ko ang kanilang mga daing, paghihinagpis at pagdadalamhati. Bibigyan ko ng lunas ang kanilang pagdurusa, pangangailangan at kalungkutan. Pinakiusapan ng mahal na Birheng Maria si Juan Diego na pumunta sa obispo ng Mexico. At sinabi niya, "Sabihin mo sa kanya na ipinadala kita. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng iyong nakita at narinig. Ngayong narinig mo na ang aking mga salita, anak ko, humayo ka at sikapin mong gampanan ito. Lubos akong magpapasalamat sa iyo at gagantimpalaan kita sa iyong pagtulong sa akin." Kapag gumawa tayo ng isang bagay para kay Maria o kay Jesus, gaano man ito kaliit, binibigyan natin sila ng labis na kagalakan at aliw. At tayo ay gagantimpalaan para dito. Kung hindi man dito sa mundo, ang ating gantimpala ay maghihintay sa atin sa langit, dahil hindi natin kayang lampasan ang kagandahang loob ng Diyos. Si Juan Diego ay nagtungo kay Bishop Zumaraga at sinabi niya ang utos ng Birheng Maria. Ngunit hindi siya agad pinaniwalaan nito. Maingat na tinanggap ng obispo ang sinabi ni Juan Diego at pinakiusapan siya na sa susunod na lamang bumalik. Labis na pinanghinaan ng loob si Juan Diego. Bumalik siya sa Tepeyac Hill at hiniling sa Birheng Maria na magpadala na lang ng ibang tao sa obispo. Sinabi niya, "Nakikiusap po ako sa inyo, Senyora. Sa iba na lamang ninyo ipagawa ang inuutos ninyo sa akin. Sa isang taong may kahalagahan, may posisyon, kilala at iginagalang, upang ang inyong hiling ay magawa. Mahirap lang po ako at pinadadala ninyo ako sa lugar na hindi para sa taong katulad ko." Ngunit sinabi sa kanya ng mahal na Birhen, "Pakinggan mo ako, aking pinakamamahal na anak. Marami akong mga lingkod na maaari kong ipadala upang maihatid ang aking mensahe. Ngunit ikaw ang pinili ko. Pumunta ka ulit sa obispo bukas." Sumunod si Juan Diego at bumalik sa bahay ng obispo. Sa pagkakataong ito, humingi ng tanda si Bishop Zumaraga para mapatunayan niya na ang mensahe ay talagang galing sa mahal na Birhen. Bumalik si Juan Diego sa burol ng Tepeyac upang sabihin sa mahal na Birhen ang hiling ng obispo. At sinabi ni Maria, "Anak ko, huwag kang matakot. Ibibigay ko ang hinihinging tanda ng obispo. Bumalik ka dito bukas." Sa kasamaang palad, hindi nakabalik si Juan Diego sa burol kinabukasan. Ang kanyang tiyuhin na si Juan Bernardino ay nagkasakit ng malubha at kinailangan ni Juan Diego na manatili sa tabi niya upang alagaan siya. Sa pag-aakalang mamamatay na siya, hiniling ni Juan Bernardino kay Juan Diego na kumuha ng pari upang siya ay makapagkumpisal
at makatanggap ng huling sakramento para sa mga mamamatay. Maagang-maaga ng December 12, sinuot ni Juan Diego ang kanyang tilma dahil sobrang lamig sa labas at umalis siya upang maghanap ng pari. Para mabigyan kita ng idea kung ano ang tilma, ito ay isang panlabas na kasuotan ng mga lalaking Aztec. Isa siyang magaspang na tela na hugis parihaba gawa sa mga hibla ng cactus. Ito ay nakatali sa leeg at maaari itong isuot sa harap na parang apron upang magdala ng mga bagay-bagay. O maaari itong balot sa balikat bilang isang balabal. Upang hindi maantala at dahil na rin sa kahihiyan na hindi siya nakatupad sa kanyang pangako na bumalik sa burol noong nakaraang araw, iniba ni Juan Diego ang kanyang dinaanan para maiwasan ang mahal na birhen. Ngunit habang dumadaan siya sa kabilang bahagi ng burol, laking gulat ni Juan Diego dahil nandoon ang birhen upang salubungin siya. Tinanong ng Birheng Maria sa kanya kung saan siya pupunta. Ipinaliwanag ni Juan Diego na naging abala siya sa pag-alaga ng kanyang tiyuhin. Dagdag pa niya, "Senyora, ipinapangako ko po sa inyo na gagawin ko ang inyong kahilingan. Ngunit mangyaring hayaan niyo po muna akong asikasuhin ang aking tiyuhin." Ang sabi ng mahal na birhen, "Pakinggan mo ako at hayaan mong tumagos ito sa iyong puso, minamahal kong anak. Huwag kang matakot o magdalamhati, mangamba o panghinaan ng loob. Huwag kang matakot sa anumang sakit, sa anumang karamdaman o paghihirap. Wala ba ako rito, ang iyong ina? Hindi ba't nasa ilalim ka ng aking anino at proteksyon? Hindi ba't ako ang bukal ng iyong buhay? Wala ka ba sa loob ng aking balabal, sa duyan ng aking mga bisig? May kakailanganin ka pa ba? Ang iyong tiyuhin ay hindi mamamatay. Sa sandaling ito, magaling na siya." Habang kausap ng mahal na birhen si Juan Diego, nagpakita siya kay Juan Bernardino at pinagaling niya ito. At kay Juan Bernardino siya nagpakilala bilang Birhen ng Guadalupe. Labis ang saya ni Juan Diego sa sinabi ng mahal na birhen. Matapos masiguro kay Juan Diego na magaling na ang kanyang tiyuhin, sinabi ni Maria, "Pumunta ka sa tuktok ng burol at gupitin ang mga bulaklak na tumutubo doon at dalhin mo sa akin." Kaagad-agad na umakyat si Juan Diego. Ngunit habang papaakyat siya ay iniisip niya, imposibleng makahanap ng bulaklak doon. Nagyayelo kapag Disyembre at mga cactus, talahib at damo lamang ang lumalago sa tuktok ng burol. Ngunit laking gulat niya nang matagpuan niya ang isang hardin ng pinakamagagandang rosas na Kastilyan. Tinipon ni Juan Diego ang mga rosas at dinala niya ito sa mahal na birhen. Inayos ng birhen ang mga rosas sa tilma ni Juan Diego gamit ang sarili niyang mga kamay. At sinabi niya, "Ito ang tanda na dadalhin mo sa obispo. Sa ngalan ko, sabihin mo sa kanya na sa pamamagitan ng mga rosas na ito, makikita at malalaman niya ang aking kagustuhan at dapat niyang gawin ang hinihiling ko. Huwag mo ipakita ang mga ito sa kahit kanino kung hindi sa obispo." Dumating si Juan Diego sa bahay ng obispo, ngunit pinipilit ng mga bantay na ipakita sa kanila ni Juan Diego kung ano ang nasa loob ng kanyang tilma. Dahil walang magawa si Juan Diego, napilitan siyang payagan silang sumilip.
Nakita nila ang mga rosas at tinangkang hablutin ang mga ito. Ngunit, naging burda na lamang ang mga rosas. Sa wakas, pinayagan nila si Juan Diego na makapasok sa bahay ng obispo. Nang nasa presensya na siya ng obispo, binuksan ni Juan Diego ang kanyang tilma at ang mga sariwa at magagandang Castilian roses ay nahulog sa sahig. Ito ang tanda na hiningi ng obispo mula sa mahal na birhen dahil alam niyang imposibleng makahanap ng bulaklak sa taglamig at ang Castilian roses ay matatagpuan lamang sa Espanya. Ngunit higit pa rito, ang malaking himala ay ang imahe ng Birheng Maria na unti-unting lumitaw sa tilma sa harap mismo ng mga mata ng obispo. Napaluhod at napaiyak si Bishop Zumaraga. Humingi siya ng tawad sa Birhen dahil sa kanyang pag-aalinlangan at dahil hindi siya agad naniwala sa mensahe nito. Kumalat ang balita ng aparisyon ng mahal na Birhen at sa loob lamang ng 8 taon, halos 9 milyong Aztecs ang nag-convert sa pananampalatayang Katoliko. Bakit ang daming conversion? Dahil ang imahe ni Maria ay nagmistulang isang Aztec pictograph. Ito ang paraan ng komunikasyon ng mga Aztecs noong araw kasi wala silang alpabeto. Ang ginagamit nila, mga larawan lamang. Kinausap sila ng imahe ni Mama Mary na kung saan ay binihisan siya ng Diyos para maintindihan ng mga Aztecs kung sino siya. Ang araw ay ang kinakatakutang Diyos ng mga Aztecs. Sa imahe, ang Birheng Maria ay nakatayo sa harap ng araw. Ito ay nangangahulugang siya ay mas higit pa sa kanilang Diyos na araw. Ang kanilang Diyos na buwan ay baliwala kay Maria sapagkat nakatayo lamang siya rito. Ang mga bituin na nagkalat sa paligid ng kanyang balabal ay nangangahulugang siya ay mas importante kaysa sa mga bituin na kanilang sinasamba. Ang kulay ng kanyang balabal ay ginagamit lamang ng mga hari at reyna dahil bibihira ito at napakamahal ng materyales para makuha ang kulay na ito. Sa makatuwid, ipinahiwatig ng imahe na si Maria ay isang reyna. Naiintindihan din nila na ang dilag na nasa imahe ay isang birhen dahil nakalugay ang kanyang buhok at nakahiwalay sa gitna, katulad ng buhok ng mga babaeng Aztec na birhen. Subalit ang itim na laso sa kanyang baywang ay para sa mga Aztecs nangangahulugang may dinadala siyang bata sa kanyang sinapupunan. Buntis siya. At sa ilalim ng itim na laso ay larawan ng isang bulaklak na may 4 na petals o talulot na tinatawag nilang Nahui Olin. Ito ang pinakamataas na simbolo sa mga Aztecs. Para sa kanila, ito ang simbolo ng buhay at simbolo para sa kataas-taasang Diyos, ang sentro ng San Sinukob. Sa makatwid, ang imahe ay parabang kinakausap sila at sinasabing ang babaeng ito ay dinadala sa kanyang sinapupunan, ang totoong Diyos, at siya ang ina ng tunay na Diyos. Napansin din nila ang anghel na may pakpak ng agila na nasa paanan ni Maria. Ayon sa paniniwala ng mga Aztecs, isang agila ang naghahatid ng puso at dugo ng mga biktima na sinasakripisyo para sa kanilang mga Diyos. Dito sa imahe, dala-dala ng anghel ang buntis na birhen. Para sa kanila, ito ay nagpapahiwatig na ang bata sa kanyang sinapupunan ang handog o alay na tunay na kalugod-lugod para sa Diyos. Ang kanyang mga kamay ay napansin din ng mga Aztecs. Ito ay pinagsama tulad ng ginagawa ng mga misyonero kapag sila'y nagdarasal. At itinuturo niya ang kanyang mga daliri sa itim na krus sa kanyang leeg, na sagisag ng mga misyonerong galing sa Espanya. Naintindihan nila ito
na nangangahulugang siya ang Birheng Maria na sinasabi sa kanila ng mga misyonero, at itinuturo sila ng Birhen kay Jesus, ang bata sa kanyang sinapupunan, ang totoong Diyos. Ang isa pang napansin nila ay ang kanang kamay ng Birhen, na mas manipis at maputi kaysa sa kanyang kaliwa na mabilog at kayumanggi. Ito ang paraan ni Maria upang maiparating ang kanyang pagnanasa para magkaisa na ang mga Espanyol at Aztec Indians. Lahat ng mensaheng ito na nakapaloob sa imahe ng Birhen ang siyang dahilan kung bakit milyon-milyon ang nag-convert sa pananampalatayang Katoliko. Ang hindi nagawa ng mga misyonero, ginawa ni Maria sa pamamagitan ng isang imahe. Binago niya ang mga Aztecs, tumigil ang pagpatay sa mga inosenteng buhay. Nagkaisa ang mga Aztecs at Espanyol at nagkaroon ng kapayapaan. Natupad ang hangarin ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Ang simbahang hiniling niya ay itinayo. Ang nakikita ninyo sa kanan ay ang orihinal na basilika. Ngunit pagkalipas ng daang-daang taon ay humina na ito. At dahil lumago na rin ng husto ang kongregasyon ng simbahan, hindi na naging sapat ang kanyang laki para ma-accommodate ang lahat ng deboto. Kaya noong 1970s, isang bagong basilika ang itinayo. Ang basilika na ito, na inyong nakikita sa kaliwa, ay binibisita ng milyong-milyong tao mula sa iba't ibang parte ng mundo. At sa gitna mismo nito ay ang tilma ni Juan Diego, buong-buo at hindi naluluma kahit halos 500 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng maraming taon, nakalantad o nakadisplay ang tilma nang walang kahit anong proteksyon. Proteksyon laban sa araw, sa insekto, sa alikabok, o sa daang-daang mga kandila na nakasindi sa tabi nito. Idagdag mo pa rito ang walang tigil na paghawak at paghalik ng libo-libong mga deboto. Ang tilma ay nanatiling parang laging bago. Ang tilma ng Birhen ng Guadalupe ay isang misteryo na hindi maipaliwanag. Ito ay isang murang tela na gawa sa mga hibla ng cactus at karaniwang tumatagal lamang ng 15 hanggang 20 taon. Ngunit ang tilma na ito ay daang-daang taon na, ngunit hindi ito kumukupas o nasisira. Dahil dito, sinimulang pag-aralan ng iba't ibang mga dalubhasa, siyentipiko at doktor ang tilma. Sinuri ng isang biochemist ang isang sample ng tela at sinabi niya na ang pintura na ginamit sa imahe ay hindi nakikita sa mundo natin. Pagkatapos, depende sa distansya at anggulo kung saan mo ito titingnan, ang imahe ay nag-iiba ng laki at nagbabago ng kulay. Sa isang distansya, mukha siyang mestisa, at sa ibang distansya naman, mukha siyang native Indian. Ang kababalaghang ito ay tinatawag na iridescence. Ito ay nakikita lamang sa kalikasan, sa mga paru-paro, sa ibon, sa lagubang, ngunit imposible itong likhain ng kamay ng tao. Sinuri din ng isang gynecologist ang imahe at napagpasyahan niya na ang sukat ng katawan ng Birhen ay pareho sa isang babae na 9 buwang buntis. Kaya inilagay niya ang kanyang stethoscope sa dibdib ng imahe at narinig niya ang mga pintig ng puso. Inilagay din niya ang stethoscope sa ilalim ng itim na laso at nakarinig din siya ng tibok ng puso, katulad ng sa sanggol sa sinapupunan. Kaya't ang puso ni Jesus at ni Maria ay tumitibok sa loob ng tilma ng Birhen ng Guadalupe. Ang tilma ay hindi rin masira-sira. Noong 1785, aksidenteng nabuhusan ito ng asido ng taong naglilinis ng kinalalagyan nito. Ang tilma ay dapat kinain na ng asido, ngunit
Himalang unti-unti itong naghilom at bumalik sa dati sa loob ng 30 araw. Ngayon, ang makikita mo lamang ay ang mantsa na naiwan ng aksidenteng yon. Noong 1921 naman, may isang aktivista na nagtago ng bomba sa paso ng mga rosas na inilagay sa harap ng imahe. Nang sumabog ang bomba, ang rehas ng altar na gawa sa marmol ay nawasak. Ang mga bintana sa basilika nawasak lahat. Ang crucifix na nasa tabi nito ay napilipit dahil sa pagsabog. Ngunit ang tilma at ang glass case nito ay nanatiling buo. Ang crucifix na ito ay nakadisplay ngayon sa Basilika ng Guadalupe. Noong 1981, natuklasan na ang mga bituin sa balabal ni Maria ay tumutugma sa mga bituin sa kalangitan noong December 12, 1531. Kung kukuha ka ng mapa ng mga konstelasyon ng araw na yon at ipapatong mo ito sa imahe ng tilma, ang mga bituin ay tumutugma. Sa kanang bahagi ng kanyang balabal ay ang mga hilagang konstelasyon at sa kanyang kaliwa naman ay ang mga konstelasyon sa timog. Ngunit pansinin ninyo na sa gitna ng tilma niya ay wala kang makikitang mga bituin. Ngunit sa mapa, sa lugar ng kanyang ulo, ay matatagpuan mo ang konstelasyong Corona Borealis, corona o crown. Sa lugar naman ng kanyang dibdib, makikita mo ang constellation Virgo, Virgo, Virgin. At sa kanyang sinapupunan ay ang constellation Leo o Leon, ang simbolo para kay Jesus, ang leon ng tribo ng Juda. Napag-alaman din na sa pamamagitan ng pagpatong ng mapa ng Central Mexico sa imahe, ang mga bundok, ilog at lawa ay tumutugma sa mga bulaklak at dekorasyon sa kanyang damit. Kaya, ang balabal ni Maria ay kumakatawan sa langit at ang kanya namang tunika o damit ay kumakatawan sa lupa. Tunay na si Maria ang reyna ng langit at lupa. Kapag kinunan mo ng litrato ang tilma, nagbibigay ito ng negatibong imahe. Ito ay katangian na hindi mo makikita sa kahit anong painting. Ang tilma na ito ay napakakinis na para talaga siyang isang litrato. Nakamamangha din ang mga nadiskubre sa kanyang mga mata. Noong 1929, kinuhanan ng litrato ang tilma ng official photographer ng Basilika. Napansin niya ang imahe ng isang lalaking may balbas na nakalarawan sa kanang mata ng birhen, katulad ng mga imahe ni Juan Diego na nakalarawan sa mga paintings. Tapos, noong 1970s, isang Japanese optician ang nag-aaral ng kanyang mga mata. Bigla itong hinimatay. At nung nagkamalay na siya, sinabi niya na ang mga mata ng birhen ay buhay at tumitingin sa kanya. Natuklasan na kapag inilawan ang mga mata ng birhen, lumiliit ang inla o pupil. At kapag tinanggal mo naman ang ilaw, lumalaki ulit ang inla, tulad ng isang buhay na mata. Noong 1981, nung mas advanced na ang teknolohiya, ang kanyang mga mata na 1/3 lamang ng 1 pulgada ay pinalaki ng 2,500 times. At natuklasan nila ang presensya ng mga maliliit na figura ng mga tao. Walang pintor ang kayang gumawa nito dahil sobrang liit ng mga figura. Ang nasa mata ng birhen ay ang eksena nung sandaling iniladlad ni Juan Diego ang kanyang tilma sa harap ni Bishop Zumaraga. Ang eksenang ito ay makikita sa dalawang mata niya. Kitang-kita mo si Juan Diego
Si Bishop Zumaraga, ang kanyang interpreter, at sa gitna ng kanyang mga mata ay makikita mo ang isang pamilya. Ang tatay, ang nanay, ang dalawang anak, pati na rin ang lolo at lola. Ipinapakita sa atin ng mahal na Birhen kung gaano niya pinahahalagahan ang pamilya. At natuklasan ito sa panahon na inaatake at winawasak ang pamilya. April 24, 2007. Ito ang araw na naipasa sa lungsod ng Mexico ang panukalang batas sa pagpapalaglag ng bata o abortion. Nang araw ding yon, pagkatapos ng isang misa na inialay para sa mga batang nilaglag, isang napakatinding liwanag ang biglang lumitaw sa Tilma. Sa lugar ng kanyang sinapupunan, nahugis ng isang embryo. Sa pamamagitan ng imahe niya sa Tilma, kinausap ng Birheng Maria ang mga Aztecs. Halos 500 taon na ang nakalilipas. Ngayon, patuloy niya tayong kinakausap at ang mensahe niya ay pareho. Nais niya tayong ibalik sa kanyang anak, ang iisang totoong Diyos, at wakasan ang pagsamba ng mga makamundong idolo, ang ating mga idolo ng kayamanan, karangyaan, kapangyarihan, kasiyahan ng katawan at kung ano-ano pa. Nais niyang proteksyonan ang pamilya, ang mga bata sa sinapupunan. Ang mga Aztec, pumatay para mapanatili ang daigdig. Ngunit ngayon, ang mga tao ay pumapatay para mapanatili ang kanilang mga makasariling hangarin. At sinasabi niya sa atin, tama na. Itigil na ang pagpatay. Ang bawat kaluluwa na nilikha ng Ama ay kayamanan ng Ama. Pinakinggan ng mga Aztecs ang mensahe ng mahal na Birhen. E tayo, nakikinig ba tayo? Kamakailan lamang, isang musika ang natuklasan sa balabal ng Birhen, base sa mga bituin at bulaklak ng kanyang damit. Habang nakikinig tayo sa musika ng kalangitan na ibinigay sa atin ng mahal na Birhen ng Guadalupe, pakinggan muli natin ang kanyang mensahe. Huwag kang matakot o magdalamhati, mangamba o panghinaan ng loob. Huwag kang matakot sa anumang sakit, sa anumang karamdaman o paghihirap. Wala ba ako rito, ang iyong ina? Hindi ba't nasa ilalim ka ng aking anino at proteksyon? Hindi ba't ako ang bukal ng iyong buhay? Wala ka ba sa loob ng aking balaban, sa duyan ng aking mga bisig?